Let us start. Let us pray. Lord, once again, maraming salamat sa umaga pong ito for gathering us to worship together as a church and to be here, Lord God, once again at your feet to listen to your word, to learn from you. And we pray, Lord, muli na tulungan niyo po kaming lahat na makilala ka ng lubusan, maunawaan ang inyong katotohanan, at amin pong maisabuhay ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Thank you for everyone who's here. Bless our time together and may you alone be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating pagkatapos ng Luke chapter 5, atin ang naaral ang pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus sa atin dito sa chapter na ito. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa mga isda na nahuli ni Peter at ng kanyang mga kasama pa, sa pagpapagaling ng isang tao na may leprosy at sa isang tao na paralytic na napatawad sa kanyang mga kasalanan, at sa panawagan din, last time na ating inaral, yung panawagan ni Jesus kay Matthew na isang tax collector. Sabi nga kung nakakaawa at yung sitwasyon ng mga may leprosy, ng isang paralytic, mas kaawa-awa actually daw sa pananaw ng maraming mga Hudyo yung sitwasyon po ng isang tax collector. Dahil parang sila yung pinakamalayo daw talaga sa ating Panginoong Diyos. Pero dito ating ipinakita na wala pong malayo sa Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus ay patuloy pa rin na tumatawag, umaabot sa mga tao na makasalanan upang sila ay mapatawad at magkaroon ng buhay sa ating Panginoon. So makikita natin ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang mga tinuro na gawa na siya ang Misaya na ipinangako ng Diyos na darating na siyang magliligtas hindi lamang sa bayan ng Israel kundi sa buong sanlibutan. At sa uli nating pag-aaral, atin naaral na si Jesus ay may panawagan sa lahat na atin siyang sundin. Kaya may calling po kay Matthew at that time na follow me. Okay, ang panawagan ni Jesus kay Matthew na panawagan din niya sa atin sa ating panahon ngayon that we are to follow Christ. Atin pong inend yung ating pag-aaral last Sunday with the application about yung call ng ating Panginoon in following Him. Panawagan na ating iwan ang makasalanan nating buhay, panawagan na ating panampalatayana ng ating Panginoong Hesus, panawagan na magkaroon ng transformed life in Christ, na tayo ay dapat patuloy na nasa-sanctify, patuloy tayo dapat, dahil ang ating view is progressive sanctification, ibig sabihin, patuloy tayo sa bawat araw na lumalago kay Kristo Jesus, panawagan na bilang isa na kay Jesus ay magkaroon ng bagong tuon sa buhay. At ito ang magbahagi ng gospel. Dati wala po tayo noon, pero nung simula tayong tinawag ng Panginoon at tayo by grace ay sumunod kay Kristo, may bago tayong nai-add sa ating buhay na ating goal. Hindi lamang, alam mo yun, yung gusto natin, magawa natin yung gusto natin, pero yung pinaka-goal natin as a believer is to share the gospel to other people na wala pa po kay Kristo Jesus. Hindi lamang yon, yung the call to follow Him is ay panawagan din na magkaroon tayo ng lumalagong relasyon kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, patuloy po tayong lumalago sa ating pagkilala sa Kanya. Dahil marami pong mga bagay na pwede pa po nating matutunan. Okay, minsan ang thinking kasi natin, kilala ko na si Jesus Christ. But if you read the Bible, and if you read good books, mas lalo pong lalalim yung ating pag-unawa at pagkilala kay Kristo Jesus. Hindi lamang yon, panawagan na lumago spiritually at ang magbunga para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So yung panawagan ni Jesus to follow Him is to bear fruit. So if you are following Christ, are you bearing fruit? Ikaw nga ba ay nagbubunga? O ikaw ay wala lang? Alam mo yun? Dapat makita po natin talaga ito sa ating buhay dahil kung ang banal na espiritu ay nasa atin na, 'di ba? Siyempre, ang banal na espiritu ay magbubunga sa ating buhay. At panguli, ang panawagan na ating kasama si Jesus na siyang ating kalakasan sa oras ng mga pagsubok. So, yung call na ito ating makikita ay ilan lamang sa mga benefits ng panawagan ni Jesus para sa mga susunod sa Kanya. So, may blessing ang pagsunod kay Kristo. May consequence po kung hindi po tayo susunod sa Kanya. Dahil ang kapalit po ng hindi pagsunod kay Kristo, yung pagtalikod po sa kanyang panawagan, na ang resulta lamang po nito ay distraction sa buhay po ng isang
tao. At makikita natin sa pagsunod ni Matthew kay Jesus, ito ay nasaksihan actually ng mga Pharisees at that time. Siyempre parang nagulat sila, no? Kilala nila mga tax collector, pero biglang itong si Matthew, iniwan niya yung kanyang makasalanang buhay dahil siya ay isang mandarambong, mandurugas, mandaraya, nagnanakaw ng pera sa mga tao, pero iniwan niya yon para sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ating naaral na naroon din sila sa feast na hinanda ni Matthew para kay Jesus upang makapag-imbita din si Matthew ng mga kasamahan niyang tax collector upang sila din ay makakilala kay Kristo Jesus, makapakinig ng kanyang turo at makilala nila na mayroong pag-asa, na mayroong hope kay Kristo Jesus na pwede silang mapatawad at magkaroon ng bagong buhay kung sila nga ay tunay nakikilala, magsisisi sa kanilang mga kasalanan at susunod sa ating Panginoong Jesus. At sa katuwang ito, dahil nandoon actually yung Pharisees, na sabi nga natin parang mga gate crashers sila dun sa feast na yun, makikita natin na sila ay hindi natutuwa sa kanilang mga nakikita. Kasi ito yung mga taong grumpy. Alam mo, lahat nagsasaya, yung mga Pharisees na naroon, siguro kung mapipicture natin sa mukha, alam niyo siguro yung picture ng isang grumpy. Okay, yung parang masama ang loob, hindi masaya, tapos lahat masaya, tapos ikaw, alam mo yun? Bakit kasama ni Jesus ang mga makasalanang ito? Siguro gano'n, parang righteous ano pa sila, no? Righteous thinking pa sa kanilang mga sarili. At bakit hindi kami ang kinakasama ni Jesus? At for sure, nasa isip din nila na sa pagsama ni Jesus sa mga makasalanan at that time, ito ay paglabag sa kautusan dahil maaaring makonsider si Jesus na unclean. Kasi they are not to eat with with unclean people, with sinners. Pero nandun si Jesus Christ with sinners. Okay? At ngayon sa ating passage na aaralin, siyempre may kasagutan naman si Jesus doon na hindi kailangan na nila ng the righteous does not need a doctor kung hindi yung may sakit, di ba? So kung magaling ka, tingin mo magaling ka at okay ka, hindi mo kailangan ng doktor. Pero Jesus came not to call the righteous but the sinners to repentance. So mahalaga na makita po natin na hindi po sila nakasagot doon sa sagot ng ating Panginoong Jesus sa kanila. At ngayon sa ating passage na aralin, mayroon na naman silang comment. Ito mga Pharisees na ito palaging may comment. Sana makita niyo kung kayo yung isang tao na palaging maayos naman ang lahat, may comment pa rin, magmumukha kang Pharisees. And I've seen and heard a lot of people that way. Minsan nanonood ako ng may ginagawa yung hierarch before. Tagal na yun, napakatagal na, wala na rin yung taong yun doon. May lumapit sa akin, bakit ganun yung ginagawa nila? Parang hindi maganda. Gospel sharing. Alam niyo, parang may mga tao talaga na, sabi ko, okay naman sabi ko sa kanya, gospel naman yun, malinaw naman yung sharing ng gospel. Pero alam mo, may mga tao talagang mahilig mag-comment. Maayos naman, magko-comment pa rin. So, don't be like a Pharisee. Katulad nila, nandun, nakasama ni Jesus, sinabi na nga, kailangan ng tagapagligtas ng mga makasalanang ito, maghahanap pa rin sila ng maiko-comment nila. Okay, merong comments sila sa mga disciples. At makikita natin kung paano sila sasagutin ng ating Panginoong Jesus na napakahalagang application as we end our study in Luke chapter 5. So atin pong basahin ang Luke chapter 5 from verse 33 to 39. Sabi po dito, and they said to him, the disciples of John fast often and offer prayers, and so do the disciples of the Pharisees. But yours, eat and drink. Yan yung comment nila. Okay? And Jesus said to them, can you make wedding guests fast while the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in those days. He also told them a parable. No one tears a piece from a new garment and puts it on an old garment. If he does, he will tear the new, and the piece from the new will not match the old. No one puts new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be destroyed. But new wine must be put into fresh wineskins, and no one after drinking old wine desires new, for he says the old is good. Okay? Hatiin po natin, at simple lamang po yung ating pag-aaral this morning.
Dalawang bahagi lamang ito. The question about fasting, verse 33 to 35, and the parable of the new wine and the new wine and the old wineskin in verse 36 to 39. So aralin po natin yung una. Okay, the question about fasting. Kaya hindi po ito na pag-uusapan sa ating church. Hindi ito topic ng church natin, fasting. Ayaw nila yan. Oo. Feasting ang gusto ng mga taga BSL. Gagabi nga lang, may nakita ako may feasting na naman eh. So, ano yan? Minsan magkakaroon akong rule, fasting tayo para aralin natin ng kaunti yung fasting. Okay? Yung isang cell nga daw, wala na daw mapaglagyan yung Bible nila sa table eh. Ang ganda ng kwento sa akin, ano? Kasi puno na daw ng pagkain yung table. Wala nang pwesto yung Bible. So, kawawa naman yung Bible, ano? Okay. Pero mahalaga na maintindihan ninyo, okay, kung ano nga ba ang fasting. Okay? Siguro tignan natin yung background. I believe na ito ay hindi separate story. Unang-una, hindi ito separate story. Hindi siya another day, hindi iyon. Kundi bahagi ito ng story nung kay Matthew. Kaya nasa feast pa rin sila at that time. Kaya kasi may ibang sinasabi, ibang time na daw ito. But I do believe it was the time of yung feasting pa rin kay Matthew. Okay? Sila ay nasa feast at sa feast, ano ang ginagawa? Kumakain. Siyempre, wala naman feast na walang pagkain, di ba? Okay? So, eating and drinking, which is part of their custom, maging sa ating panahon ngayon, siyempre, may kasiyahan. Kung may kasiyahan, may kainan. Okay? May basa ako, ewan ko maalala ko, nabasa ko lang yun sa Facebook. Kapag kami meeting daw at walang food, dapat daw yon email na lang. So, mga tao talaga, sabi ko habang binabasa ko, mga tao talaga mukhang pagkain. Huwag ka na magpa-call ng meeting kung wala ding pagkain. I-email mo na lang yung gusto mong sabihin. Okay? So, sa feast na ito, hindi naman natin alam kung nakikisama din yung mga Pharisees sa salo-salo na kainan. Okay? Maaari nandun sila sa isang gilid lamang. Kaya nga mga grumpy old men ito mga to eh. Pero according to their law, hindi nila pwedeng gawin ito para kanilang ma-maintain ang kanilang pagiging pure. For sure, tingin ko hindi sila kumakain. Nandun lang sila para, alam mo, maghusga, mag-criticize. Kasi siyempre, sabi mo, bakit ka nakikikain sa mga makasalanan? Tapos, ikaw din kumakain eh. So I doubt na yung mga Pharisees at that time ay nakikiisa sa kainan na yun. Okay? So kaya meron pa rin silang ginagawang comment, hindi lamang kay Jesus, maging sa kanilang mga disciple. Kaya nga sabi nga sa verse 30, malinaw na kanilang pag-question kay Jesus. And the Pharisees and the scribes grumbled at his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" At ngayon, babalikan nila ang tuon na ito sa ating passage na inaaral in context on fasting. Okay? Parang naisip nila, okay, wala kaming laban sa sagot mo kanina, okay, that those who are well, no need of a physician, but those who are sick. I have come to call the righteous but sinners to repentance. So wala silang kasagutan doon. Ihaharap ko sa inyo ngayon ang patungkol ngayon sa fasting. Parang ganun siguro yung idea ng mga Pharisees at that time. Dahil ang ginagawa ng mga disciples mo ay paglabag sa Jewish religious customs. In short, para sa kanila, kasalanan niyang ginagawa ninyo. Okay? Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, regarding fasting, so yung merong pag-criticize yung mga Pharisees kay Jesus at sa disciples, and John MacArthur said this, fasting was one of the three major practical expressions of Jewish piety, along with prayer and giving alms. All three were done publicly and ostentatiously by the religious elite to showcase their supposed godliness before men. Okay? So mainly ang idea na sinasabi dito, ginagawa nila itong mga religious things na ito hindi para maging holy sila, kung hindi para ipakita. So dahil alam ni Jesus Christ yung heart ng mga tao at that time at alam niya yung heart ng mga Pharisees. Napakitang gilas lang yung kanilang ginagawa para at least mabati sila na, uy, napaka-relihiyoso, napaka-banal ng itong taong ito. At sa bahaging ito, ating makikita kaagad na kapag fasting ang pag-uusapan, nais nila na ipakita na sila ay religious, holy, and obedient more than Jesus' disciple. Eh bakit yung kay John the Baptist ng mga disciples nagpa-fast?
Bakit yung mga tagasunod namin mga Pharisees bakit yung mga disciples mo, parang nagse-celebrate pa, hindi sila nagfa-fast, okay? Pero alam ito ng ating Panginoong Hesus kung saan sila nanggagaling. Sa kanilang pananaw about fasting, alam ni Jesus na ito ay pakitang tao lamang. Kaya nga makikita natin ito na kinondem ito ng ating Panginoon in Matthew chapter 6 verses 1 to 6 at verse 16 to 18. Basahin ko lamang po ito, hindi ko na sinama sa ano natin dahil mahaba po siya. Sabi po doon, pero listen to this kung paano kinakondem ni Jesus Christ yung pakitang tao na paggawa ng mga bagay na nais at hindi naman masama na gawin. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For them, you will have no reward from your Father who is in heaven. Yun yung number 1 na sa verse 1 sinasabi ng Panginoon. So if you're doing something, check niyo yung heart ninyo. Yung motives ninyo. Bakit yung ginagawa to? Okay? Kasi kung pakitang tao ka lang, hindi yan katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So kinokondem dito ng ating Panginoon yung mga Pharisees. Then verse 2, thus when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Hindi yung iba, baka wala naman siguro sa inyo no, na may sobre, huhulog ng gano'n. No? Wala, praise God, wala po tayong gano'n. Ano? Okay? So hindi po tayo dapat magpakitang gilas sa ating pagbibigay. Not only in giving, sabi sa verse 5, and when you pray, you must not be like the hypocrites. Kasi alam niyo kung sino yung hypocrites? Yung mga Pharisees na binabanggit ng ating Panginoon dito. So huwag daw kayong maging hipokrito. Okay? Putting on a mask. Yun yung ibig sabihin ng hypocrite. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So giving, praying, wag pong mali yung motive at wag pong pasikat. Okay, wag pakitang tao maging hipokrito. And then binanggit dito sa verse 16 about fasting. And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. Hindi ko alam kung ano yung itsura ng isang taong nag-fast dahil wala pa akong nakita sa BSL na alam mo yung itsura na nagpa-fasting. Okay? Truly I say to you that they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. So dito, parang kasi ayaw ng mga Pharisees na nagsasaya yung mga disciples ng ating Panginoon. Kami nagka-fast. Sila nag-celebrate eating with sinners. Kung ating tatanungin, ilang beses ba, Brother Jay, mag-fast ang mga Pharisees? Sabi po sa Luke 18:12, sabi nung Pharisee, di ba, merong kasama siya ng tax collector. Anong sabi niya doon? I fast twice a week. Okay, sabi nga sa aking inaral, Monday and Thursday daw fasting. Okay, so Monday, Thursday Pero yun yung pananaw na mali ng mga Pharisees. Kaya ganun po daw sila. I fast twice a week, sabi ng Pharisee. Pero kailan ang fasting na itinakda ng Diyos na gawin ito ng bayan ng Israel? Siguro matutuwa kayo sa sasabihin ko. Okay? Kasi kung ating susundin yung Old Testament command, okay, isang araw lamang sa isang taon. Siguro, once a year lang pala yan eh. So baka pwede nyo nang gawin, ano? Okay? Dahil ginagawa daw yung fasting sa araw po ng Day of Atonement. Okay, Day of Atonement. At ito ay nakasulat sa Leviticus 16:29 to 31 kung saan ito ay reference about fasting. Hindi sinabi ito directly, pero Day of Atonement is about sin. Yung pagluluksa mo sa kasalanan. Siyempre, hindi ka naman magiging malungkot sa kasalanan mo tapos alam mo yun, nagluluksa ka sa kasalanan, kain ka na kain. So obviously, hindi ka kakain, you will not eat during the Day of the Atonement dahil ito'y paggunita sa pagiging makasalanan ng isang tao. Okay? So, yun po yung reference na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon
sa Leviticus chapter 16. Sabi nga ni John MacArthur, the rabbinical writings forbade eating even as much as a single date or drinking on the Day of Atonement. Okay? On the day set aside for mourning over and repenting for sin, eating was deemed inappropriate. Okay? So, on the Day of the Atonement po lamang nila ito ginagawa. Pero, idadagdag ko lamang para at least magkaroon po tayo ng idea about fasting. Ang fasting ay nabanggit din in other Old Testament passages bilang bahagi ng kanilang pagluluksa o grief o kung sila man ay nananalangin at kailangan at nangangailangan ng tulong ng ating Panginoong Diyos. So, if there are times, di ba, na sobrang lungkot ka, that would be also an opportunity for you to fast. Hindi ka muna kakain, mag-pray ka muna. Kaya kung ikaw ay nagluluksa, namatayan ka, hindi ka muna pwedeng, ginagawa yun ng mga Hudyo before as a custom for them na hindi muna sila kakain. Hindi yung kunyari, may namatay sa iyo, sa family mo, kakain ako ng marami. Di pa parang ang weird nung ganun. Pero actually, in our custom right now, pag pumunta kayo sa patay, meron pang catering. Okay, ibang-iba na talaga ang panahon ngayon, ano? So, ayaw ng tao magutom. So, syempre, iba naman yung custom ng Jew before, ng mga Israel, ng bayan ng Israel before with our custom. Okay, pero ginagawa nila yung bagay na yun from time to time. Okay, pag malungkot sila, o kaya nagkasala sila ng malaki at nakita nila na ito'y napakalaking kasalanan sa ating Panginoong Diyos, they would take time for a day, they will not eat, they will not drink. Okay, hindi naman kailangan ng napakahabang panahon. Okay, mukhang hindi din naman din kaya yon. Baka kung mag-fast kayo, baka mamaya, lang, isang meal, merienda. Maging merienda. Fasting na para sa BSL yun. Okay? So, at least magkaroon tayo ng idea, no, about fasting. Okay? So, ibig sabihin, yung pagkondena ng mga Pharisees at that time, pagiging legalistic lamang nila. Okay? It's not based on the law talaga of the law given by God. At dahil sa kanilang pagiging legalistic at sa mga additional laws na kanilang ginawa para maipakita nila sa lahat na sila ay banal o religious, kanilang kinukondina ngayon yung mga disciples ng ating Panginoong Jesus. Bakit kayo nagkakainan at nagsasaya? Ipaliwanag mo sa amin ang dahilan ng iyong ginagawa. Bakit mo ginagawa? Bakit ginagawa ng mga disciples mo yan? Okay? Ngayon, tingnan natin ngayon yung sagot ng ating Panginoong Jesus. At simple lamang ang sagot ng ating Panginoong Jesus. Sabi sa verse 34, and Jesus said to them, can you make wedding guests fast while the bridegroom is with them? Siguro napaka-simple nun, ano? Lahat kayo siguro naka-attend na ng wedding. May nakita na kayong wedding na nagluluksa? Di ba parang imposible mangyari yon? Actually, napakagaling ng sagot ng ating Panginoon. Actually, in first reading this, parang, okay. Pero if you're going to understand it, wala naman talaga nag-celebrate during wedding. Okay? So, hinahalin tulad dito ng ating Panginoong Jesus ang sitwasyon na ito sa isang wedding. Dahil kasama ng bridegroom yung mga bisita, ano yung dapat nilang gawin? In wedding, we rejoice. Diba? Merong kasiyahan. Okay? Walang fasting sa wedding. Kundi ito ay oras ng kasiyahan at kagalakan at kainan. Okay? Siguro lahat tayo, yun yung inaantay kapag ka-wedding, may parating tayong wedding this coming December, ang aantayin yan, syempre, reception. Okay? Yung iba ka, mag-i-skip na doon sa sa ceremony Basta't ako, nasa reception. Okay? Tapos, ang sasaya na pagtatawagin, lalo na kung yung table mo, table number 1. Pagdating mo, makikita mo, table 1 ako. Di ba? Kasi gusto-gusto niya mauna sa pagkain. So, kasiyahan yun. Siyempre, joking aside, makikita natin in a wedding, siyempre may kagalakan na meron pong nangyayari doon. Dito ngayon, i-introduce ni Jesus yung bagong pananaw sa kanila patungkol sa kanyang sarili. Okay? Ito po ay mahalaga na ating maunawaan. Hindi nabanggit in the Old Testament na ang Messiah na darating ay parang isang bridegroom. Hindi po yun nabanggit in the Old Testament. Pero nabanggit ang Israel bilang isang bride. Okay, dapat makita natin yun. Okay? Mababasa natin ito in Isaiah 64 verses 4 to 5, Jeremiah chapter 2 verse 2 at iba pa. Okay? At ngayon, ito ay i-introduce ni Jesus sa kanila that He is the bridegroom. Bridegroom ako.
Parang gano'n. At ito din ang analogy na ginamit ni John the Baptist in John 3 verse 29. Basahin ko from verse 28. Sabi doon, "You yourself bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before Him." So sinasabi ni John the Baptist, hindi akong Christ, pero ako yung pinadala bago dumating ang Messiah. Verse 29, "The one who has the bride is the bridegroom." Okay? The friend of the bridegroom. Sino yung friend of the bridegroom? Si John the Baptist, who stands and hears him, rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete. So dito tinutukoy ni John the Baptist yung tawag kay Jesus bilang bridegroom, at sino yung bride? Ang church. Okay? Dahil si Jesus at kasama nila ito ay oras ngayon ng kasiyahan at kagalakan. Yun yung sinasabi ni Jesus. Kasama ako ngayon, ako yung bridegroom at sila yung mga disciples ko, sila yung aking mga kasama. Dahil naririto ako ngayon, it is time for rejoicing. Okay? Pero dagdag din ni Jesus, okay, hindi naman niya sinasabi na hindi sila magpa-fast. The days will come when the bridegroom is taken away from them. Okay? And then they will fast in those days. Ito yung unang paghayag ni Jesus ng kanyang kamatayan sa Gospel of Luke. Hindi ito na banggit nung una pa sa ating pag-aaral, pero sabi na ating Panginoong Jesus, darating ang araw na iyon, pero hindi pa ito ang araw ngayon. Darating na mag-fast sila. Tignan kayo, mga Pharisees. Okay? Darating yung araw na yun. Darating na araw na iaalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa mga taong makasalanan upang tayo ay magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng kapatawaran sa kanyang pangalan. Dumating na yun eh. At ang kagandahan, atin na witness na yun in Scripture. Nabasa natin, naaral natin, naunawaan natin by grace na si Kristo kanyang ibinigay at inalay yung kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sa mga paalalang ito ni Jesus, mahalaga na makita ninyong lahat ang kahalagahan ng kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Kasi may time talaga eh. Siyempre, inaantay natin yung bagay na yun. Even as we study in Luke, in time, maaaral natin yun. Pero ito po, sa ating pananaw ngayon, naging malinaw na tunay nga na inalay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay. At nawa, sa kanyang pag-aalay, na kanyang ginawa, sa kanyang paunang pasabi, nung mga oras na yon dito sa Luke chapter 5, nawa makita natin yung kagandahan na naunawaan natin yon. Kasi hindi lahat ng tao naunawaan yan eh. Yung araw na ang ating Panginoon kanyang iaalay yung kanyang sarili upang ang taong makasalanan ay maligtas. Pero hindi pa doon nagtapos si Jesus sa kanyang sagot sa kanila. Okay, ngayon naman si Jesus ay magbibigay ng parable. Okay, basahin po natin muli verse 34 to 39. Sabi doon, "And Jesus said to them, can you make wedding guests fast while the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in those days." He also told them a parable. "No one tears a piece from a new garment and puts it on an old garment. If he does, he will tear the new, and the piece from the new will not match the old." Then another illustration, "No one puts new wine into old wineskin. If he does, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be destroyed. But new wine must be put into fresh wineskin. And no one after drinking old wine desires new, for he says the old is good." Dito makikita natin in this passage na ating pong nabasa, ito ay para upang ipakita ni Jesus ang kahalagahan ng kanyang pagdating para sa kaligtasan ng sanlibutan. Yung importance ng kanyang arrival. May simpleng parable si Jesus para sa kanila. Ano yung parable na ito? A parable, ano nga ba ang parable? A parable is a short story or illustration designed to communicate a spiritual truth. Something na relatable na story para maipalabas yung spiritual truth na kanyang itinuturo. At hindi lahat ng tao naunawaan ito at that time. At sa Gospel of Luke, kung ating pong nabasa na ito, may dalawang kilalang parable po na ating aaralin in time. Siguro alam niyo po yung parable of the Good Samaritan at yung parable of the prodigal son. Okay? Ito po yung parang pinaka-major parable na nabanggit ni Luke dito sa kanyang gospel. At darating po tayo doon in time. Okay? Pero ang illustration dito sa verse 36 to 39,
Hinahayag ni Jesus that there is something new was taking place like never before. May dumating na bago na hindi nyo ito, ano yun, something new na hindi nila ina-anticipate. Okay? The newness is the life in Christ while the old is Judaism. So yung old, Judaism, traditions, rituals, man-made laws na dinagdag ng mga Pharisees at that time. Pero ngayon, i-offer ni Jesus Christ yung kanyang pagdating na may bago, new covenant, okay, na kanyang ihayag ngayon. So, ating aralin yung unang illustration and that is about yung garment. Okay? Basahin ko lamang in Filipino Standard Version, sabi doon, walang pumupunit ng bagong damit at ipantatagpi iyon sa lumang damit. Tama naman, di ba? Ay, teka lang, yung lumang damit ko may sira. Punta akong Uniqlo. Bilay kong bago. Sirain ko, lagay ko dito. Di ba parang walang sense yung gagawin mo noon. So, kung gagawin iyon, masisira ang bago. At ang tagping mula sa bago ay hindi babagay sa luma. Ano yun, lumang-lumang damit mo tapos may bago topping part. Siguro ito ay simple lamang na maunawaan. Kung ako ay may bagong damit, perfect at maayos, tapos may luma akong damit, nasira yung pocket, sabihin natin kunyari, sira yung pocket, may pocket shirt ako, at sira yung pocket shirt sa harapan nito, hindi ko aalisin ang pocket ng bago kong damit at ilalagay ko sa luma. May gumawa na ba sa inyo noon? Wala naman siguro, no? Kakaiba ka na. Kailangan mo yata na matinding counseling. Joke lamang po 'yan. Pero 'di ba kakaiba, 'di ba? Wala pong gumagawa ng mga bagay po na 'yon. Ang sabi ni Jesus, masisira ang bago at ang tagping mula sa bago ay hindi din babagay sa luma. Hindi ko siyempre sisirain ang bago kong damit para lang sa luma kong damit. So, the whole idea of mixing the old with the new is not going to work. Kasi sinasabi dito, nung pananaw ng mga Pharisees, we're doing something which is tradition na, which is something old. Bakit ka ba dumating dito? Sabi ni Jesus Christ, I'm not here para i-transform yung old understanding ninyo ng salvation. Hindi ko kailangan i-patch up yan. I'm going to offer you a new one. Yun po yung message po dito ng ating Panginoon. At ito yung sinasabi ng ating Panginoong dito. Jesus is saying regarding Judaism and the life that Jesus is offering. So, kino-contrast niya na ngayon yung idea ng Judaism before at yung life na kanyang ino-offer. Sabi nga ni David Gusick sa kanyang commentary, Jesus' point is clear. You can't fit his new life into the old forms. This explains why Jesus did not begin a reform movement within Judaism. Hindi siya nagsimula na tamang, okay, bumaba ako sa lupa, ayusin ko yung mga pananaw ng mga Pharisees, itatama ko ito. Hindi siya. Lumapit siya agad siya, inintroduce niya ang kanyang sarili. Narito na ang Messiah. At ito na yung dapat nating panampalatayanan, ito na yung dapat nating tignan, ito na yung dapat nating sundin. Hindi na yung old Judaism. Kasi yung old Judaism ay fading away na yan. May bago ng covenant ang ating Panginoong Jesus na dala dahil nga tainted na ng hindi mabuti ang old Judaism. Christ didn't come to patch together Judaism by enhancing it. Okay? Yung, alam mo yun, parang sa computer, kapag luma yung system mo, anong gagawin mo? I-upgrade mo. Parang yung computer ko, Windows 10, pina-upgrade ko to Windows 11. So, patch up lamang yon. Hindi siya parang bago talaga. Kung titignan mo naman yung Windows 10 at 11, parang parehas lang din naman. Ewan ko sa inyo, pero ganun yung pananaw ko doon. Nasa gitna na lang yung kanyang system. More than that, makikita natin, ito po yung illustration na nais ng ating Panginoon na ipakita. Tinutukoy dito ni Jesus ang pananaw ng Pharisees patungkol sa kaligtasan. Sila ay righteous, okay? Sa kanilang mga mata, ang panawagan ni Jesus ay pagpapakumbaba at pagkilala sa sarili na makasalanan. So it contrasts, di ba? Ang mga Pharisees, they promote themselves that they are righteous. That's the old Judaism. They're thinking na dahil mabuti ako, ligtas ako. Pero sinasabi ni Jesus Christ, hindi, lahat kayo ay makasalanan. Kailangan nyo magpakumbaba. Kailangan nyo ako. Kailangan nyo ang sakripisyo ko.
kailangan nyo ang kaligtasan na tanging magmumula lamang sa akin. So, nakatingin din ang mga Pharisees, ang Judaism in external ceremony, ritual and outward observance ng law. Di ba? O bakit yung mga disciples mo hindi nagpa-fast? So, they're always looking for external outward observance ng law. Ang tuon ni Jesus ay ano? Ang puso ng tao. Hindi yung kung ano yung pinapakita natin. Pero ano ba yung nasa laman ng puso natin lahat? Di ba nga ngayon, kaya mahalaga na makita natin. Ako ay, praise God if you are walking in righteousness, you are doing good. Pero ang pinaka-question sa lahat, ano ba yung nasa puso mo? Ginagawa mo ba talaga itong bagay na ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon o ginagawa mo ito para lang ipagmalaki na, oy, righteous ako o Christian din ako. Hindi po tayo dito pagalingan sa church. Wala po dito na alam mo yun, parang hindi tayo nandito sa church para ipakita na mas marami akong nabasa sa'yo, mas marami akong memory verse kaysa sa'yo. Mas marami akong theology alam kaysa sa'yo. Hindi po tayo ganon. Ang importante, may pagbabago po ng puso. Tama po ang theology. Kasi theology should redirect our hearts. Kailangan po natin mag-grow in understanding kung ano po talaga yung tunay na doktrina at theology. Pero hindi natin pinagmamalaki na, alam mo yun, ang dami kasi mga taong, nabasa ko ito, alam ko ito, pero hindi naman nakita sa buhay yung mga binasa niya. Ang target ng ating Panginoon ay ang ating puso. Kung meron bang tunay na pagbabago. At yung example ng mga Pharisees, puro lang sila pagpapakitang gilas. Pero wala silang buhay. Wala nga silang mercy eh. Wala nga silang pakialam nga sa mga tax collector eh. Wala silang pakialam sa mga sinners. Sinners yan, dapat bahala na sila. Unlike Jesus Christ, ang ating Panginoon ay umaabot sa kanila at inaakay sila na makakilala sa Kanya. Ang mga Pharisees, ang Judaism, hinahanap nila ang approval ng tao. Ang tinuturo ni Jesus ay dapat natin hanapin ang approval ng ating Panginoong Diyos. Hindi tinutukoy ni Jesus ang Old Testament law na masama ang Old Testament law. Hindi po yun. Kung hindi, yung ritualistic, legalistic religion na nakabase sa rabbinic tradition na puno ng man-made regulations. Yun yung kinukundina ng ating Panginoong Jesus dito. The Old Testament law is pure and holy. Tama po yun. Dapat nating sundin yun. And even in the Old Testament, maraming ang pananaw ng tao ay the Old Testament, salvation doon by works. Hindi po. Even in the Old Testament, salvation is by grace. It's always been by grace. Kaya nga, nakorrupt ito ng maling understanding ng mga Pharisees before. Gumawa po sila ng sarili nilang religion na nagiging parang pasad lamang doon sa tunay na nais ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga si Jesus bumaba upang baguhin ang lahat. Upang itama kung ano yung dapat na ating makita in the Old Testament before. Kasi the Old Testament, the law was given for us to understand that we are sinners. Hindi binigay ang law para maligtas. Ibinigay ang law para maunawaan ng isang tao na siya ay makasalanan. Apart from the law, we will never know kung ano ang sin. So in the Old Testament, sabi ni God, binigay niya ito, nagbigay siya ng rules and regulation para makita ng lahat kayo ay makasalanan. At kailangan nyo ang ating Panginoon. Wala pong pagbabago. Kaya nga lang, ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, sabi nga, in the Old Testament sacrifices, it points forward to Jesus Christ. Okay? So, hindi dumating si Jesus para ayusin ang kanilang pananaw, kundi narito si Jesus upang palitan ang mali nilang kinaugalian. Sabi nga ni John MacArthur, Jesus did not come, and I quote, sabi nga, Jesus did not come to patch that system, but to replace it with the garment of salvation. The good news of salvation by faith in Him. No works righteousness system can be patched into the gospel of grace and faith. The same with the illustration about the wineskin. Okay? Ang bagong alak ay hindi maaaring ilagay sa matigas at lumang sisidlan. Okay, kasi dati wala naman bote na katulad natin ngayon, wineskin before. Okay? Dahil habang ito ay nagper-ferment, ang wineskin kasi skin yan eh. Okay, ng animal, doon nila itatago yun, gagawin nilang parang lalagyanan ng alak o ng wine.
Siyempre, kapag ang wine, ano nangyayari sa wine? In time, siya ay nag-ferment. Okay? At yung lumang wineskin, hindi na kayang lumuwag o mag-expand. Kasi tumigas na yun eh. Tagal na siya eh. Hindi na siya mag-expand. So, mangyayari sa kanya, dahil hindi na siya mag-expand, sasabog na lang siya. Kaya masisira na lamang siya, puputok yung bagay na yon, at the same time yung yung wine na nasa loob nito ay matatapon lamang. Same message. Jesus was explaining what he was bringing was not something that would simply enhance Judaism. He was bringing something new based on a new covenant, a better covenant, and more excellent ministry. Jesus did not come to reform the old, but pave a new way so that we could experience and know God in the deepest of ways. Through Christ and through the church, ito po ay nakita natin. Through Him, there is salvation. And through Christ, there is forgiveness of sins. Hindi na yung pag-aalay pa, okay, ng mga animals. At ngayon, tayo, because of Christ, maaari na tayo ngayon na magkaroon talaga ng tunay na personal relationship with God. So in Christ, people become new creation. Tayo po ay nababago. Yun yung kagandahan. At dapat makita po natin ito, no? If you are a Christian, di ba? The old has passed, the new has come. Di ba? Tayo ngayon ay nabago na. We are new creation kay Jesus Christ. Tayo ngayon ay bahagi na ng pamilya ng ating Panginoong Diyos. Then, at the same time, meron tayong continual access with God. Hindi katulad in the Old Testament, kailangan nila muna mag-alay, kailangan muna nilang gawin ito bago ka makapagkaroon ng access kay God. Marami po pong mga ritual at mga traditions na kailangan nilang gawin. But in Christ, sabi nga, mas magiging malinaw ngayon sa atin yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith. Faith kanino? In Jesus Christ. And this is not your own doing, not your own works. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So ito po yung pananaw natin. Ang kaligtasan ay hindi nanggagaling sa ating mga sarili. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Kaya nga ang Christian na mayabang na siya'y ligtas, parang it contradicts yung kanyang pananampalataya. Kung di ang isang Kristiyano, puno siya ng pagpapakumbaba. Di ba? Puno siya ng humility. Nakikita niya palagi na hindi ako karapat-dapat. Kung ano man yung nagagawa ko, kung ano man yung karunungan ko, kung ano man yung aking kakayanan, kung ano man yung aking nagagawa sa paglilingkod sa aking Panginoong Diyos, itong lahat ng ito ay nagmumula lamang sa kanyang biyaya. It's only by grace. We cannot be proud of anything because everything by grace, ito ay kaloob ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Justin Beck in his teaching or preaching, Jesus came on the scene bringing new wine. And that new wine is grace. That new wine is mercy. That new wine is joy. And yet many in the gospel, especially the religious rulers, they wouldn't come. Alam mo yun, ino-offer na maganda, grace, mercy, joy in Christ. Pero even at that time, wala pong lumalapit. Even in our time, di ba? Nag-offer tayo ng salvation in Christ, yung kagandahan ng mensahe ng gospel, wala pa rin yung mga tao. And I do hope hindi po kayo ganoon. Nandito na ino-offer na ng ating Panginoon clearly kung ano yung kaligtasan kay Kristo, nawa hindi nyo po ito talikuran. At yung mga Pharisees, patuloy nila itong tinatalikuran. Muli ating tignan yung last verse, verse 39. Sabi doon, and no one after drinking old wine desires new, for he says, the old is good. Ito po'y patama sa kanila dahil ito po yung mali po nilang pananaw. Maraming tao, they like the old. Ayaw nila ng new. Marami din na hindi susubukan kung ano yung bago dahil may nakagawian na sila na tingin nila na ito ay okay na. Marami sa inyo narinig ang sinasabi ng ibang reliyon, I was born a blank and I will die as a blank. Di ba? I-fill in yun, INC, o Catholic, o kung ano pang mga religion, ito na kinagisnan ko, ito na ako hanggang kamatayan. Kasi nga, ayaw nilang pakinggan kung ano yung talagang mensahe at panawagan ng ating Panginoong Jesus. Parang ang pananaw ng maraming tao, we're good,
what we have been doing is okay, at biblical naman in some sense yung aking ginagawa. At ganun po yung maraming tao. They don't want to look at what is new offered by Jesus Christ. Andun pa rin sila sa maling pananaw nila dahil tingin nila okay na ito. Ayaw na nilang pagbabago eh. Kasi, ano yun, ayaw lang nila. Dahil matigas ang kanilang puso, maaaring talaga dahil hindi sila tinawag ng ating Panginoong Hesus para sa kaligtasan. I have a story at siguro nag-iisip ako at that time nung after kung after nung mga pangyayaring yun. Sabi ko, ano bang magandang passage to contradict that? Okay? Nakikinig ako sa subject ni James ng religion. Okay? And James is studying in UST at USTI Catholic institution. Dahil online siya, may nabanggit ang teacher nila about their belief, okay, a Catholic belief. Sinasabi niya na ang pagkakaiba nila sa Protestants o Evangelicals is that they hold on to traditions. Actually, nagulat ako, okay. Maganda talaga, pinapakinggan talaga yung view nila eh. Kasi ako, I just study it on my own, thinking ko lang, works righteousness lamang sila. But ito yung parang binigyan niya ng highlight. Maalala ni James yun dahil parehas kami parang comment kami talaga habang nakikinig pati si James. Praise God na lang dahil James is already a Christian. Mayroon na siyang understanding regarding that. Okay? They say they believe in the Bible but they also hold on to traditions. Because in the old, hindi naman daw ito talaga inalis. Yun yung contest noong teacher niya sa religion. Sabi niya, ang evangelicals daw kasi ay sola scriptura. Okay? At we are not sola scriptura. Nakakaawa, ano? Habang sinasabi niya, we don't believe in sola scriptura because we believe traditions and Bible. Nakakalungkot ang kanilang pananaw. Okay? They believe in Catholic traditions. Siguro kung ako, dati po akong Catholic dati, okay? They believe seven sacraments. At bahagi noon, yung iba naman okay naman, okay? Bahagi ng kanilang seven sacraments is confirmation and penance. Okay? They believe in that, which is not biblical at all. Kasi nga, tradition. Pero saan nanggaling yung tradition na yun? Sa pananaw ng tao. Hindi naman nakasulat yun in the Old Testament. Di ba sana kung ipo-point nila ako, ito nakalagay sa Old Testament, kaya na, tradition. Tradition is made by man. Okay? And then they hold on to the veneration of saints. Kaya nga every time they finish their prayer, di ba magbabanggit sila ng isang pangalan ng santo. Saint blah blah, pray for us. Let me remind you of this. Those who have died, wala na silang connection with us at all. Okay? If you have that thinking, kung kunyari daw, ako, tatay ko, nasa heaven na, ay, pinapanood ako na. No, hindi niya ako pinapanood at all. Wala nang idea ang tatay ko patungkol sa akin. Hindi din siya magre-rejoice sa akin, okay, kung meron akong naging achievement dito. Wala siyang idea about what is happening to me right now. Because my father, kung nasa heaven siya, I do believe that he is in heaven, nagre-rejoice siya sa Panginoon doon. Okay? So, kaya sila, they have that wrong view. 'Di ba? Yung veneration ng saints. Saint Thomas, pray for us. Ang gagawa yun. 'Di ba? Saint Peter, pray for us. Once, nakalagay naman yun sa Hebrews once you die, 'di ba? Judgment. At yung example yung example ng nung rich ruler tsaka ni Lazarus, 'di ba? Wala nang connection yung mga nasa impyerno, 'di ba? Baka pwede kang magpadala para mag-warn sa kanila. Wala nang connection sila. Okay? So, they believe the veneration of Mary. Saan sa Bible? Sabi ko nga saan sa Bible yun? It's tradition. Okay? At walang common sense. Walang common sense. Dahil sabi nila, Mary is the mother of Jesus. So she is God. What? Nakakita na kayo ng mga malalaking statue sa EDSA, makikita niyo yun, di ba? At sasabihin pa nila, dahil ako nag-aral din sa Catholic school, sa La Consolacion College, sabi ng professor ko din sa religion, sabi niya, we don't worship them, we venerate them. Ang question ko, then why do you pray to them?
The only one who is worthy of our prayer is God. Di ba parang weird? Walang common sense. Doon mo makikita yung blindness ng tao. Hindi mo talaga maayaan unless si God lang talaga mag-alis ng darkness na yun sa kanilang mind. Okay? Yung papal authority, confession to a priest, the use of statues. Okay, those are traditions they hold on to. That is not mandated in scripture because they don't believe in sola scriptura. They will indeed end their belief and lives living in traditions. Sola scriptura ibig sabihin is scripture alone. Ibig sabihin we find the authority the authority only in scripture. How we worship God, how salvation is, kung ano man yung patungkol sa ating Panginoon, we all base it in the Bible. Okay? Kaya maganda ang ating passage na inaaral. Hindi man kayo Catholic with those views of traditions, maaari na may sarili kayong pananaw ng salvation. Isipin nyo yon. Kasi minsan iisipin niyo ay Catholic lang, may traditions. But all of the people in this world, kahit na nandito sa church, marami pa rin sa inyong may pananaw, ito ang salvation sa pananaw ko. At maraming tao ay ganito, marami sa inyo na maaring ganito din ang pananaw, basta umaattend ako ng Sunday service, hindi ako kasing sama ng iba, may mga mabubuti naman akong nagagawa, naniniwala naman ako kay Jesus Christ, okay na ako. At ang nakakalungkot, ang pananaw ng mga taong ganito, sila ay ligtas na. Kasi you're making your own idea kung ano yung salvation. Kaya wala minsan, kung makikita nyo in the church, some and all of the churches in the world, marami kang makikita na sa tamang church, evangelical church, sola scriptura, di ba, 5 solas yung hold, pero wala pa rin kay Kristo. Kasi meron pa rin sariling pananaw ng kaligtasan. Basta't ako mabuti, okay na ako. Hindi siya part ng body of Christ. Alam mo yun? Akong papa-member, si Brother J lang may gusto ng membership. No, you have to be part of the body of Christ because it's written. Hindi ito man-made rule. Kasi sinasabi, if you are part of the body of Christ, then you are really in Jesus Christ. It doesn't mean din naman na member ka, ligtas ka na. Okay? Hindi din naman, hindi ko sinasabing ganon. Pero maganda na nakakita natin, we submit. Hindi pwede na parang, I'm a Christian, pero I don't belong to the body. If you are part of the body, you serve the body. We are under the headship of Christ. At mahalaga na makita po natin yon. Kaya nga maraming iba ang pananaw nila, basta ako, Brother J, wala akong pakialam dyan sa mga ganyang sinasabi mo. Basta't ako nananampalataya kay Kristo, okay na ako. Hindi pwedeng ganon. Sinasabi mo, yung pananaw mo lamang yun. You have to be scriptural. Kung ano yung panawagan ng ating Panginoon, di ba, yun dapat nating sinusunod. Yung pinapakita dito ni Kristo Jesus eh. Kung ano yung pananaw mong dati, iwan mo na. Panghawakan mo na ngayon yung hinahayag ng ating Panginoon sa kanyang salita dahil malinaw na ang lahat ng ito para sa atin. Jesus is offering something new sa Pharisees at that time at maging hanggang ngayon. Kaya mahirap paniwalaan na ang kailangan ng tao ay grace ng Diyos to have faith in Christ and to repent of sin. Hindi ko naman maipipilit yun sa inyo. Pero mahalaga na naibabanggit ko yun at naihahayag ko kung ano yung gospel. Dahil kailangan nyo, faith comes from hearing. Okay? At kailangan nyo marinig ito at nawa, as I share the truth, you listen. And then you pray. Ang pwedeng magawa lamang ng isang taong nakikinig, pag naririnig niya yung gospel ay lumapit sa Panginoon, magpakumbaba at hingin yung biyaya niya at awa. Diba? Yung isang lumapit kay Jesus Christ, help me with my unbelief. I believe. Help me with my unbelief. So if you have a wrong view of salvation, you're not even part of the church, alam mo, hindi ka nagsiserve dito, alam mo, okay na ako, Brother Jay, kahit di mag-serve. What? Hindi yung biblical. Di ba? Kasi ang isang Christian magsiserve sa church. Binigay ni Jesus yung buhay niya para sa inyo, hindi mo siya paglilingkuran.
And at the same time, if you are apart from the church, apart ka kay Christ, if you are continually disobeying the one another command. At ang daming, sabi ko nga, di ba, 60 plus one anothering. Eh, kung hindi sinusunod yun, daily at may pananaw ka, hindi uso yung one anothering sa akin. I believe in Jesus Christ. Saved na ako. Hindi pwede. Then you are continually disobeying the commandments of God. Pero pang Christian, ongoing yung kanyang disobedience sa Panginoon, hindi pwede. So, kung nahihirapan kayong intindihin ako ngayon, ang kailangan nyong gawin, ipanalangin ninyo. Naludo nga, no? Hindi nga ako part ng church. Wala akong cell. Wala akong service sa kahit na sino dito. Hindi man ako bahagi ng kahit na anong gawain para sa ikalalago ng church. Kasi kailangan ko kayong lahat eh. Diba? Hindi naman ako yung head. Part din ako ng body. Jesus Christ is the head. He is the chief shepherd. I'm the under shepherd. So ang trabaho ko, sundin yung chief shepherd, ihayag sa inyo kung ano yung sinasabi ng scripture. Kasi marami pong nagkalat talaga until now eh. May pananaw sila, Christian sila, pero I tell you, kung wala ka talaga sa body of Christ, you are not. It's not okay just to profess I am a believer. It must be seen. Hindi pwedeng walang evidence. Kailangan po itong makita. Huwag kayong maniniwala sa mga tao na parang, alam mo yung mga umalis dito, sasabihin nila, hindi naman ako nalayo kay Kristo. Hindi pwede yun. Nalayo ka na, wala ka na. Kasi lumayo ka na eh. Basta ang importante, kahit wala naman akong church, meron naman akong faith. Hindi pwede. Nilagay ang isang mananampalataya sa body of Christ na maging bahagi para sa kanyang paglago kay Kristo Jesus. So, kung ikaw ay patuloy na hahawak sa sarili mong pananaw, walang kaligtasan sa inaakala mo. If you will die without really submitting to the Word of God, its authority, di ba? We studied that many times. The authority of Scripture. Kapag sinabing the Word of God is authoritative, ibig sabihin, ito yung ating sinusunod. Okay? Hindi mo pwedeng piliin lang kung ano yung gusto mong sundin in Scripture. You have to follow it. Hindi ko naman sinasabing masusunod ninyo ito perfectly, pero gawin natin yung obvious. Meron naman mga madadali na talaga na madaling maunawaan eh, pero mahalaga na makita po natin yun. Kaya nga mahalaga na makita, ulitin ko lang, kung ikaw ay patuloy na hawak sa sarili mong pananaw, walang kaligtasan sa inaakala mo, kung hindi din si Kristo ang tunay na sentro ng buhay mo. Kaya nga ako, I always thank the Lord dahil when I came to faith, He has given me a church. Parang I cannot live without the church. Hindi pwedeng walang sabi nga, no man is an island. 'Di ba? Kumbaga, hindi pwedeng mabubuhay ka as a Christian na hindi ka talaga part ng church. And because of the church, I grew. Because of the church, I heard the gospel. Yun yung unang-una. So, nung narinig ko yung gospel preached by Pastor Bob, by the grace of God, siyang kumilos sa akin, na-renew ako doon, naging new creation ako doon ko naunawaan kung sino yung dapat ko talagang mahalin. At minahal ko ang hierarch with all of my heart. Minahal ko ang buong hierarch, minahal ko ang mga kapatiran doon. I stay with them, I serve them with all of my heart. Nung hindi pa ako pastor, I was always there with them fellowshipping. Alam mo yun, yung parang uma-attend ako ng church, serve ako ng alam mo yun, morning until the end, until evening, kasama ko yung mga taga-church. Babadminton kami niyan. Hanggang gabi, hanggang magdi-dinner kami. Because I love fellowshipping with my brothers and sisters in Christ. And because of those fellowship and because of those relationships, nag-grow ako. Kaya ako ngayon nandito sa harapan ninyo eh. Hindi ako magiging pastor apart from the church. Di ba? And apart from the fellowship of the people there, rebuking me, correcting me, alam mo yun, dami ko din man na-rebuke, narinig sa aking self-servant, marami kong corrections na narinig din. And I love those things dahil yun yung mga bagay na nakatulong sa akin upang ako ay mas lalong mapalago kay Kristo Jesus. So, ito yung ini-introduce ni Jesus Christ dito. Kung meron kayong maling pananaw, meron kayong mga traditions na sa isip ninyo, hindi yan makakapagligtas.
kailangan nyo si Kristo Jesus at tunay niyong sundin si Kristo Jesus. In application as we end, believe in Christ and find your true joy in Him. Hanapin nyo yung tunay na kagalakan. If you are a true believer, there will be true joy. Di ba? Ako talagang, kahit ang dami kong problema for the past years, especially these past weeks, alam mo, maraming struggles, maraming trials in life, but there's always joy. Alam mo, yung excitement ko to meet the men yesterday, yung ilang araw na ako nagko-contemplate dahil may kasalanan ako. Sabi ko nga sa kanila na doon sa ibang mga tao, nung tinignan ko yung assignments ko yung Monday, sabi ko kayang-kaya ko to. Parang andali. So medyo naglaylo ako, naglaylo talaga ako. Parang kasama ko si James, ganun, we did something, we went out. Then Tuesday, sabi ko, basa lang ako ng konti, okay na to. Then pagdating ng Wednesday, di sabi ko, sige, tignan ko na ulit yung assignment ko. Nung tinignan ko na, haba pala. And then sabi ko at that time, nag-repent agad ako, Lord, na tinuturuan niyo lamang ako at this time na hindi ako pwedeng I cannot put down my guard in my studies. So from Wednesday up till kaninang umaga, tinatapos ko yung assignment ko, quizzes ko, and everything. Kasi 15 articles, 15 summaries. I have to finish at least mga 500 pages of reading. Parang sabi ko, okay. But in all of that, nasa isip ko, mag-cancel kaya ako ng cell? Talagang naglalaban talaga sa isip ko yun. Pero si Brother Angelo nag-post na ng Saturday. Na poster, may Saturday sale tayo. Nabasa ko, sabi ko, Lord, nire-rebuke nyo na naman ako. Kaya nung Friday night, nasabihan ako ni Del dahil 1 a.m. na yon. Sabi niya, ang saya ng buhay ng ibang mga pastor sa Hayarak, ano? Sila ngayon tulog na tulog na. Ikaw hanggang ngayon nag-aaral pa. Okay, sabi ko, nakaka-encourage yan. But I prayed to God, Lord, I love my brothers. And I want to end yung 2 Timothy, and I want to teach them, and I want to fellowship with them. Help me to finish, help me to obey you. Because that is the right way. Marami tayong mga maling pananaw. Alam mo yun, naglalaban, katulad ng mga ganun. Ako, pastor ako, ganun. May mga struggles in life eh. Pero yung joy, sabi ko, when I finished the Bible study yesterday, I was thanking the Lord. Lord, thank you for allowing me to be able to submit all of those assignments. And I was able still to fellowship with the men. Kasi importante ang fellowship. And I don't want to miss that. Because this is important. Okay? So, saan na ba tayo? Sorry find true joy in Christ. And in Christ, not only may joy ako kay Christ, may joy din ako sa inyong lahat. Dahil kayo din, niligtas ng Panginoon, binigay kayo ng Panginoon sa akin. Kayo din, binigay din ako sa inyo ng Panginoon. Ang bawat isa binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang bawat isa dito ay dapat ating kagalakan. Okay? Kaya importante yung fellowship. Do you rejoice when you come here in the morning? Di ba? Praise God, meron ako mga kapatiran na nagpipray sa akin, nauunawaan ako, nagkakaintindihan, na meron tayong kasiyahan dito mamaya, magkakainan na naman. Tapos mamaya-maya ulit, magkakainan na naman. Alam mo yun, parang hanggang gabi, nagkakainan dito. Ang tingin ko nga mamaya sa young adults, fasting eh. Until na, wala pa yata naka-reading food, ano? Wala kayo naisip, no, Sheila? Meron nang naisip. Hindi pwede mawala sa isip, ano? Okay. Second, let go of your old belief that is not in line with the truth of the gospel. So, i-assess ninyo. Meron kayong mga pinangahawakan. Meron kayong pinangahawakan for sure. Lahat tayo meron pinangahawakan. Kung hindi in line with the gospel, not in line with scripture, turn away from that. At sundin nyo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. And lastly, hold on to Jesus' call of salvation. Yung salvation tanging sa Kanya lamang. Panghawakan natin ito dahil ito ang nais ng ating Panginoon. And I pray for those who have not truly come to faith in Christ, kung may nag-hold up sa inyo to truly believe and follow Christ, pray to God and ask for His mercy and grace to help you to truly come to faith
and follow Christ and truly turn away from sin. If you have come to faith, if you are a believer, continue to grow in Christ. Don't be content sa buhay ninyo ngayon na okay kayo. Huwag niyong sasabihin, okay ako. Okay? Because malaki pa po yung room for growth. Ako, I'm still studying ngayon, sabi ko, Lord, ang dami-dami ko pang hindi nagagawa. Ang dami-dami ko pang kailangan gawin. Ang dami-dami pang kailangan baguhin sa lahat ng mga binabasa ko. Nare-review ako palagi. So don't be content. Kung ang pastor ninyo hindi pa kontento sa aking lakad, dapat kayo din. Kasi hindi po talaga tayo makukontento until the end dahil ang goal natin ng Christ-likeness is for until our life ends. Ma-achieve lamang natin yung kung tayo ay patay na. Okay? So, don't be content, but desire more to be more like Christ for the purpose of giving glory to our God. Let us pray. Lord, once again, thank you for your word. Thank you for reminding us yung rebuke na inyong ibinigay, Panginoon, naman sa mga Pharisees, holding on to traditions, holding on to their own view of salvation. I pray for our church na sola scriptura nga po kami, Panginoon Ama, na ang lahat ayon sa inyong salita, hindi po ayon sa aming pananaw, hindi po ayon sa aming pag-unawa, hindi po sa nakagawian na namin, Panginoon Ama. But Lord, I pray na tulungan nyo nga po ang church po ng BSL na tunay na mailinya ang lahat ayon sa inyong salita upang kami ay tunay na makasunod sa iyo at tunay kayo naming mabigyan ng kaluwalhatian. Thank you, Lord God, for this morning. I pray for the other ministries, Lord God, sa youth fellowship. We pray for Brother Daniel as he will be teaching them later on. We pray, Lord God, for the cells that you will guide them and enable them to grow more. And I pray also for the young adults fellowship later on that you will bless us as we study about the heart. And I pray, Lord, na maunawaan po nila yung mga bagay na importante po nilang maunawaan regarding the heart, Panginoon Ama. So we pray for your blessing. May you be glorified, Lord God, in our lives, especially in the coming days. May we honor you. May we walk in righteousness. May we live, Lord God, in humility and in submission, being dependent on you in everything, trusting in you, Lord God, in all the things that we will face, Lord God, these coming days, so that we may truly honor you. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen.